Nagpunta sa bahay kubo ang babaeng CEO upang dumalo sa kaarawan ng kanyang janitor. Pero hindi niya akalain na mayroon siyang kagulat-gulat na matutuklasan. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Ang Panibagong Simula. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng berdeng kabundukan, matatagpuan ang tahimik na pamayanan ng mga magsasaka. Dito, sa likod ng bawat tanim at sa ilalim ng bawat anino ng mga puno, nagtagpo ang landas ni Lila at Mario. Si Lila, anak ng mayamang mag-asawa na nagmamay-ari ng malalawak na lupain, ay kilala sa baryo bilang isang edukada at marikit na dalaga. Samantalang si Mario, isang masipag at mapagkumbabang magsasaka, ay namuhay ng simple, kumikita lamang mula sa lupaing inuupahan niya mula sa pamilya ni Lila. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, unti-unting nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Sa bawat pagkikita nila sa bukirin, napupuno ng tawa at mga lihim na pangarap ang kanilang mga usapan. Alam mo, Lila, ani ni Mario isang dapit hapon habang magkatabi silang nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. Pangarap kong magkaroon ng sariling lupa. Hindi na ako mangungupahan at maitatayo ko ang bahay na para sa sarili kong pamilya. Ngumiti si Lila habang tinitingnan ang mukha ni Mario. Napagod ngunit puno ng sigla. Mario, naniniwala ako sa'yo. Ang sipag mo at determinasyon ang magdadala sa iyo sa pangarap mo. At kapag nangyari yon, gusto kong maging bahagi ng pangarap mo. Hinawakan ni Mario ang kamay ni Lila. Isang hawak na puno ng pag-asa. Ngunit kasabay ng kanilang pangarap ay ang takot na nakatago sa kanilang mga puso. Ang pagtutol ng mga magulang ni Lila. Alam nilang hindi kailanman matatanggap ng mga ito ang kanilang relasyon. Lila, nakikipagkita ka na naman ba doon sa magsasaka? Tanong ni Doña Clara isang hapon nang makita niya ang kanyang anak na pawisan, matapos ang tila mahabang lakad. Nanlamig si Lila ngunit pilit na itinatago ang kaba. Naglakad-lakad lang po ako, inay. Ngunit ang malamig na tingin ng kanyang ina ay sapat na para maramdaman ni Lila na hindi ito naniniwala. Anak, paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo, hindi bagay sa iyo ang isang tulad ni Mario. Anak, mataas ang pangarap namin para sa iyo. Huwag mong sirain yon. Hindi sumagot si Lila, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailanman ay hindi niya kayang talikuran si Mario. Mahal niya ito ng higit pa sa kahit anong kayamanan na maibibigay ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga buwan at sa kabila ng mga lihim nilang pagkikita, isang bagay ang nagpatigil sa tahimik nilang mundo. Isang umaga nagising si Lila na hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Madalas siyang makaramdam ng pagkahilo at biglang pagkapagod. Nang magpunta siya sa manggagamot ng baryo, agad niyang nalaman ang kanyang kalagayan. Siya ay nagdadalang tao. Parang gumuho ang mundo ni Lila nang malaman niyang balita. Sa takot at kaba, ibinahagi niya ito kay Mario sa kanilang tagpuan sa ilalim ng puno ng akasya. Mario, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Nagdadalang tao ako. Nanlaki ang mga mata ni Mario sa gulat, ngunit agad itong napalitan ng saya. Lila, magiging ama na ako? Tanong niya habang hinahaplos ang mukha ng dalaga. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon.
Ngunit kahit na may ngiti sa labi ni Mario, alam nilang pareho na ito ay simula ng mas malaking hamon. Paano nila haharapin ang galit ng mga magulang ni Lila? Hindi nagtagal, nalaman ng pamilya ni Lila ang kanyang kalagayan. Sa oras na iyon, hindi na nila ito maitago. Kinumpronta siya ng kanyang mga magulang sa kanilang malawak na sala. "Lila!" Sigaw ni Don Federico habang naglalakad pabalik-balik sa harap niya. "Paano mo nagawang ipahiya kami ng ganito? Isang magsasaka, ang ama ng iyong dinadala? Napakalaking kahihiyan." "Lila," dugtong ni Doña Clara, "inihanda namin ang lahat para sa'yo. Binuhay ka namin ng marangya, binigyan ng edukasyon at ngayon sisirain mo lahat ng to? Para sa isang hamak na magsasaka?" Napaluhod si Lila sa harap ng kanyang mga magulang. "Inay, Itay, patawarin niyo ako. Pero mahal na mahal ko po si Mario. Hindi ko po kayang talikuran siya at ang batang to. Anak namin. Pakiusap, huwag niyo kaming itakwil." Ngunit tila naging bato ang puso ng kanyang mga magulang. "Lila," mariing sabi ni Don Federico, "binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isuko mo ang bata at talikuran si Mario o itatakwil ka namin bilang anak." Nanginig si Lila sa mga salitang narinig. Ramdam niyang bigat ng ultimatum na ipinataw sa kanya. Sa kabila ng sakit, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan, na tila pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa galit ng mundo. Ang mga buwan ng pagbubuntis ni Lila ay puno ng halo-halong damdamin. Takot, kalungkutan at kaunting saya sa kabila ng lahat ng hirap. Sa kabila ng pagtakwil ng kanyang pamilya at mga mata ng baryo na puno ng paghatol, pinili niyang ipagpatuloy ang pagbubuntis. Sa bawat araw na lumilipas, naging mas malinaw sa kanya na ang pagmamahal niya kay Mario at sa batang dinadala niya ay mas matimbang kaysa sa kahihiyan na iniisip ng kanyang mga magulang. Hindi madali ang buwan para kay Lila. Sa bawat gabi, naririnig niyang mga galit na bulong sa kanyang ama at ina. Ngunit sa tuwing mararamdaman niyang sumisipa ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan, nalilimutan niya ang lahat. Para kay Lila, ang batang iyon ay simbolo ng kanyang pagmamahal kay Mario. At walang sino man ang maaaring magpawala nito sa kanya. Pagkalipas ng 9 na buwan, dumating ang araw na pinakahihintay, ngunit kinatatakutan din ni Lila. Isinilang niya ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ang kanyang mga mata ay parang kay Mario, madilim at puno ng sigla, habang ang kanyang ngiti ay tila kay Lila, banayad at puno ng pagmamahal. Habang hawak niya ang kanyang anak, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Naroon si Mario sa tabi niya. Hinahaplos ang kanyang buhok habang pinagmamasdan ang kanilang anak. Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan nila, napuno ang maliit na silid na iyon ng kaligayahan. "Lila," sambit ni Mario habang nakatingin sa anak nilang bagong silang. "Napakaganda niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng ganitong regalo." "Mahal ko siya, Mario," sagot ni Lila habang masuyong hinahaplos ang pisngi ng bata. "Siyang pinakamagandang bahagi ng pagmamahalan natin." Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay naroon ang realidad na hindi pa rin nagbabago ang galit ng mga magulang ni Lila, na lalong tumitindi matapos ang pagkasilang ng bata. Nang maiuwi na ni Lila ang bata sa kanilang bahay, agad siyang hinarap ng kanyang mga magulang. Nakaupo sina Don Federico at Doña Clara sa malawak na sala ng kanilang mansyon. Ang kanilang mga muka ay puno ng malamig na galit. "Lila," malamig na sambit ni Don Federico, "anong balak mo ngayon? Dinala mo ang bata dito, pero hindi mo ba naiisip
kung anong kahihiyan ang dulot nito sa pamilya natin? Hindi agad nakasagot si Lila. Mahigpit niyang hawak ang kanyang anak. Tila pinoprotektahan ito mula sa mapanakit na salita ng kanyang ama. Inay, Itay, anak ko po siya. Anak namin ni Mario. Hindi ko po siya kayang iwan. Anak mo? Alam mo bang ang batang yan ay isang paalala ng pagkakamali mo? Isang kahihiyan na dadali ng ating pamilya habang buhay. Lumapit si Don Federico at huminga ng malalim. Pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Lila, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Iwan mo ang batang yan sa ama niya, dun siya nababagay, sa isang dukhang magsasaka. O umalis ka sa bahay na to at huwag nang bumalik pa. Kung pipiliin mong sumama sa kanya, kalimutan na naming naging anak ka namin. Tumigil ang mundo ni Lila sa kanyang narinig. Napaiyak siya habang pilit na iniisip kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Mahal niya ang kanyang anak, ngunit mahal din niya ang kanyang pamilya. Ang bigat ng desisyon ay parang isang malaking bato na nakadagaan sa kanyang puso. Kinabukasan, ipinaabot niya kay Mario ang balita. Nagtagpo sila sa ilalim ng puno ng akasya. Ang paborito nilang tagpuan. Bitbit ni Lila ang kanilang anak, nabalot sa isang simpleng kumot. Mario, hindi ko na kayang manatili sa bahay namin kasama ang ating anak. Pinipilit nila akong pumili, ang pamilya ko o ang bata. Nagulat si Mario. At ano ang pinili mo, Lila? Napatingin si Lila sa kanilang anak at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Mario, hindi ko kayang talikuran ng aking pamilya. Silang nagbigay sa akin ng lahat. Ngunit hindi ko rin kayang ipagkait sa iyo ang ating anak. Hindi ko kaya, Mario. Hinaplos ni Mario ang buhok ni Lila. Ang kanyang mga matay puno ng lungkot ngunit hindi galit. Alam niyang napakahirap ng desisyong ito para sa kanya. Lila, kung ito ang kailangan mong gawin, tatanggapin ko. Ngunit ipapangako ko sa iyo, aalagaan kong ating anak. Hindi ko siya pababayaan. Umiling si Lila. Pilit pinipigilan ang kanyang paghagulgol. Pasensya ka na, Mario, Pasensya ka na kung wala akong lakas na lumaban para sa atin. Hinawakan ni Mario ang sanggol. Marahang kinuha mula sa bisig ni Lila. Walang kailangang humingi ng tawad, Lila. Ang mahalaga, mahal mo siya. Mahal mo kami. Sa huling pagkakataon, nagkatinginan sina Lila at Mario. Sa kanilang mga mata ay naroon ang sakit at pangungulila na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang malamig na hangin ng dapit hapon ay tila mas sumasalamin sa kanilang damdamin. Isang pag-ibig na pinutol ng mga panlabas na hadlang. Bitbit ang sanggol, dahan-dahang lumayo si Mario. Sa bawat hakbang, tila dinurog ang puso ni Lila. Nakatayo lamang siya sa ilalim ng puno ng akasya. Pinagmamasdan ng nobyo at ang kanilang anak na palayo ng palayo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ang boses ng kanyang ina at ama ay parang mga kadena na pumipigil sa kanya. Ngunit ang puso niya ay umiiyak para sa kanyang anak. Si Mario naman habang naglalakad pa uwi sa maliit niyang tahanan ay punong-puno ng pangako. Alam niyang mahirap ang magiging buhay nila, ngunit gagawin niyang lahat para sa kanyang anak. Ang bata ang magsisilbing alaala ng pagmamahala nila ni Lila, kahit na alam niyang maaaring hindi na sila muling magkita pa. Isang linggong lumipas mula nang maghiwalay sina Lila at Mario. Sa bawat araw na nagdaan, tila patalim ang bawat sandali para kay Lila. Ang mga yakap at ngiti ng kanyang anak ay nananatili sa kanyang isipan, na parang musika na paulit-ulit niyang naririnig.
Ngunit sa kabila ng lungkot at pangungulila, pilit niyang iniharap ang sarili sa realidad ng buhay at sa ilalim ng bubong ng kanyang mga magulang. Isang maagang umaga, habang nagkakape si Lila sa kanilang malawak na balkonahe, dumating ang hindi inaasahang bisita. Isang kalesang huminto sa harap ng kanilang mansyon at mula rito ay bumaba ang isang matandang lalaki na may maayos na pananamit at mataas na tindig. Kilala ito ni Lila bilang si Don Vicente. Isang tanyag na negosyante mula sa karatig baryo. Mayaman, makapangyarihan at kilala bilang isang taong tagapagtayo ng maraming negosyo sa buong probinsya. Agad na nagmadaling sinalubong ng kanyang mga magulang si Don Vicente, na parang isang maharlika na bumisita sa kanilang tahanan. Lumapit si Doña Clara kay Lila at malumanay na sinabi, "Anak, pumarito ka. Ito si Don Vicente para makilala ka. Isa siyang mabuting tao at nais ka naming ipakilala sa kanya." Napatigil si Lila, pilit inuunaw ang sitwasyon. Ngunit ang totoo, ramdam niyang malamig na hangarin sa bawat salita ng kanyang ina. Hindi ito simpleng pagkikita. Sa likod ng magalang na kilos ng kanyang mga magulang ay naroon ang isang lihim na plano. Sa hapagkainan habang magkasama silang kumakain, nagsalita si Don Federico. "Don Vicente, alam kong hindi na kami kailangang magpakilala ng husto. Ang aming anak na si Lila ay isang mabuting babae, maganda, edukada at may maayos na asal. Naniniwala kong siya ang karapat-dapat para sa isang lalaking katulad mo." Ngumiti si Don Vicente. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatasa kay Lila. "Tunay ngang maganda ang inyong anak. At ako'y nagpapasalamat na isinasaalang-alang niyo ko bilang bahagi ng kanyang hinaharap. Sa tingin ko ay magandang magiging kinabukasan namin." Napuno ng kaba ang dibdib ni Lila. Alam niya na ang kanilang usapan ay hindi tungkol sa kanya bilang tao, kundi tungkol sa pangangalakal ng kanyang buhay para sa kayamanan. Ngunit nanatili siyang tahimik, sa takot na magalit ang kanyang ama. Nang matapos ang hapunan, kinausap siya ng kanyang mga magulang sa kanilang sala. "Lila, ito ng pagkakataon mong muling makabangon mula sa pagkakamali mo. Ang pagpapakasal kay Don Vicente ay hindi lamang para sa iyong kapakanan, kundi para na rin sa ating pamilya." "Pero Nay, hindi ko siya mahal. Paano ko mabubuhay sa piling ng isang taong hindi ko kilala?" Sumingit si Don Federico. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. "Lila, hindi mo naiintindihan ang halaga nito. Ang kasal na ito ang magbabalik ng respeto sa pamilya natin. Hindi tatanggapin ni Don Vicente ng isang babae na may anak sa ibang lalaki. Kaya nga pinilit ka naming iwan ng bata para magkaroon ka ng pagkakataong ayusin ang buhay mo." Sa mga salitang iyon, parang may tumusok sa puso ni Lila. Ang dahilan ng lahat ng sakit na maranasan niya ay isang ambisyon ng kanyang mga magulang. Ang bata, ang kanyang anak, ay hindi na kailanman tinanggap nila bilang bahagi ng kanyang buhay dahil sa ganitong klaseng pagpapasya. Sa mga sumunod na araw, naging mabilis ang kaganapan. Pinag-usapan ang kasal. Isinukat ang mga damit at inihanda ang lahat para sa engranding selebrasyon. Ngunit sa likod nito ng mga magagarang dekorasyon at masasarap na pagkain, naroon ang isang dalagang puno ng lungkot at walang kapangyarihan sa sarili niyang buhay. Sa gabi bago ang kasal, nagkulong si Lila sa kanyang silid. Nakaupo siya sa harap ng salamin. Nakatingin sa kanyang refleksyon. Ang kanyang muka, bagamat maganda, ay puno ng lungkot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na pilit niyang pinipigilan sa sandaling iyon. Bumalik sa kanyang alaala ang huling tagpo nila ni Mario. Ang mga mata nito na puno ng pangakong aalagaan ng kanilang anak. Ang anak na hindi niya maaaring makasama. Kumatok si Doña Clara sa kanyang pintuan.
Lila, alam kong mahirap to para sa'yo, pero darating ang araw na magpapasalamat ka sa desisyong to. Si Don Vicente ay mabait at maaasahan. Magiging masaya ka rin sa kanya balang araw. Hindi sumagot si Lila. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi pera o marangyang buhay ang magpapaligaya sa kanya. Ang tanging nais niya ay simpleng buhay kasama si Mario at ang kanilang anak. Ngunit alam niyang huli na ang lahat para magbago. Dumating ang araw ng kasal. Ang malaking simbahan ay puno ng mga bisita. Lahat ay nag-aabang sa ingranding seremonya. Si Lila, suot ang marangyang puting gown, ay naglakad sa gitna ng pasilyo kasama ang kanyang ama. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niyang lalo siyang nalalayo sa buhay na minsan niyang pinangarap. Sa altar, naghihintay si Don Vicente. Nakangiti ito, ngunit hindi niya kayang tumbasan ang lungkot sa puso ni Lila. Nang magkatabi na sila sa altar, bigla niyang naramdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit huli na para tumalikod. Sa gitna ng seremonya, habang binibigkas ng pari ang mga panalangin, naglakbay ang isip ni Lila. Naiisip niya ang kanyang anak. Ang ngiti nito, ang maliit na kamay na minsan niyang nahawakan. Naisip niya si Mario, ang lalaking nangako ng wagas na pagmamahal sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang matinding pagkawala. Ngunit wala siyang magawa kundi ang magpatuloy. Matapos ang kasal, lumapit si Lila sa malaking bahay ni Don Vicente sa karahating baryo. Ang bahay na iyon ay puno ng marangyang kagamitan at mga tagasilbi. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, nanatiling malamig at walang buhay ang lugar na iyon para kay Lila. Araw-araw ginugol niya ang oras sa pagtingin sa mga bintana. Iniisip kung ano nang nangyari kay Mario at sa kanilang anak. Si Don Vicente, bagamat mabait at mapagbigay, ay nanatiling malayo sa kanya. Ang relasyon nila ay parang isang kasunduan lamang. Isang formalidad na kailangan nilang panatilihin para sa kapakanan ng kanilang pangalan. Lila, sabi ni Don Vicente isang gabi habang sila'y magkasabay na kumakain. Alam kong hindi mo to ginusto. Ngunit sana, matutunan mo akong mahalin sa paglipas ng panahon. Ngumiti si Lila ng bahagya, ngunit hindi sumagot. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi matututunan, lalo na kung ito'y pilit. Sa kabila ng lahat, sinikap ni Lila na gawin ang kanyang tungkulin bilang asawa. Dumalo siya sa mga sosyal na pagtitipon. Pinanatili ang imahe ng isang mabuting may bahay. At naging modelo ng isang marangyang ginang. Ngunit sa bawat ngiti at pakikihalubilo, naroon ang kalungkutan na hindi niya maitatago. Sa kanyang puso, nananatiling buhay ang pag-ibig niya kay Mario at ang pananabik sa kanyang anak. Ang bawat araw ay parang isang bilangguan para sa kanya. Isang paulit-ulit na alaala ng mga bagay na nawala sa kanya dahil sa mga desisyong hindi niya ginusto. Sa kanyang pananahimik, unti-unti siyang naghihintay ng pagkakataon. Isang araw kung kailan maaaring magbago ang lahat. Ngunit sa ngayon, ang kanyang buhay ay puno ng kayamanan, ngunit salat sa tunay na pagmamahal. Lumipas ang 3 dekada mula nang magpaalam si Lila kay Mario at sa kanilang anak. Sa paglipas ng panahon, maraming nagbago sa buhay ni Lila. Siya ngayon ay 50 taong gulang, kilala bilang isang matagumpay na negosyante. Ang yumaong si Don Vicente, ang kanyang asawang naging kasundo niya sa negosyo, ngunit hindi kailanman naging malapit sa puso niya. Ay iniwan sa kanyang malaking kumpanya na kanilang itinaguyod. Sa kabila ng marangyang buhay na kanyang tinatamasa, si Lila ay madalas makaramdam ng kalungkutan. Sa kanyang malawak na opisina na pinalamutian ng mga mahahalagang kasangkapan, natutulala siya habang iniisip ang mga taong nawala sa kanyang buhay. Si Don Vicente, ang kanyang mga magulang at higit sa lahat, ang anak na hindi niya muling nakita. Sa bawat pag-iisa ni Lila,
muling bumabalik ang mga alaala ng kahapon. Ang mga mata ng kanyang anak ay huling yakap ni Mario. At ang galit ng kanyang mga magulang ay parang mga aninong hindi na nawala sa kanyang isipan. Bagamat nagawa niyang magtagumpay sa negosyo at yumaman ng husto. Hindi niya maikakaila na may bahagi ng kanyang buhay na laging hungkag. Sa kabila nito, nagpatuloy si Lila. Sinubukang takpan ang kanyang lungkot sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng walang pahinga. Sa gitna ng kanyang abalang pamumuhay, may isang tao na tila nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Siya ay si Ben, isang masayahing janitor sa kanilang opisina. Si Ben ay nasa huling bahagi ng kanyang mga 30. May maaliwalas na muka at palaging nakangiti. Hindi siya pangkaraniwang janitor. Palabiro, masigasig sa trabaho at palaging may kwento o biro na nakakapukaw ng pansin. Tuwing nililinis ni Ben ang opisina ni Lila, laging may dalang saya. Isang umaga habang tinatanggal niya ang alikabok mula sa mesa ni Lila, nagsimula siyang magkwento. "Ma'am Lila," ani ni Ben, "alam niyo ba nung bata pa ako, palagi akong napapagalitan ng nanay ko dahil mas inuuna kong maglaro kaysa mag-aral. Ang palagi niyang sinasabi sa akin, 'Ben, hindi mo babayaran ang utang sa tindahan kung puro pikulang ang alam mo.'" Natawa si Lila. Matagal-tagal na rin nang muli siyang tumawa ng ganito. "Mukhang magaling ka maglaro ng Ben ah," sagot niya habang iniinom ang kanyang kape. "Oo naman ma'am, pero ngayon, janitor na lang ako." Biro ni Ben na sinunda ng malutong na halakhak. Sa simpleng usapan nilang iyon, naramdaman ni Lila ang kakaibang saya. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pakikitungo. Sa loob ng maraming taon, puro formalidad ang kanyang nakasanayan sa mga opisyal na pagpupulong at sa pakikisalamuha sa mga taong nasa mataas na posisyon. Ngunit kay Ben ang lahat ay tila natural. Walang pag-aalinlangan, walang pag-aapura, isang simpleng ugnayan na pamilyar sa kanyang puso. Madalas silang magkasabay kumain ng tanghalian. Sa kanilang mga pagkain, mas lalong napapalapit ang loob ni Lila kay Ben. Maraming kwento si Ben tungkol sa kanyang buhay. Kung paano siya lumaki sa probinsya at kung paanong bata pa lamang siya ay namulat na siya sa hirap ng buhay. At kung paano niya nagawang maghanap buhay para suportahan ang kanyang pamilya. "Alam mo, ma'am," sabi ni Ben isang araw habang kumakain ng adobo, "ang pangarap ko lang noon ay magkaroon ng pamilya na hindi kailangang maghirap. Gusto ko sanang bigyan ng mga anak ko ng mas magandang buhay kaysa sa akin." Napansin ni Lila ang kinang sa mga mata ni Ben habang sinasabi ito. Sa kabila ng pagiging payak ng kanyang pangarap, puno ito ng pagmamahal at dedikasyon. Isang damdaming matagal nang nawala kay Lila. Unti-unti niyang naramdaman na sa tuwing kausap niya si Ben parang may kahalintulad itong damdaming minsan niyang naramdaman noon para sa kanyang sariling anak. "Ben, may mga anak ka na ba?" Umiling si Ben. Ngunit ngumiti. "Wala pa po ma'am, pero kung sakaling magkakaroon ako, sisiguraduhin kong mararamdaman nila na mahal sila ng tatay nila." Ang mga salitang iyon ay tila tusok sa kanyang puso. Muli na namang bumalik sa kanyang alaala ang anak na hindi niya naalagaan. Ang sanggol na iniwan niya kay Mario. Sa sandaling iyon, naisip niya kung nasaan na kaya ang kanyang anak. Lumaki kaya itong masaya o nakilala ba nito ang pagmamahal ng isang ina? Habang tumatagal ang kanilang samahan, mas lalong naramdaman ni Lila na parang mag-ina na rin ang turingan nila ni Ben. Sa bawat pagkakataong sila'y magkausap, mas nagiging bukas si Lila tungkol sa kanyang nakaraan. Isang araw habang naglilinis si Ben sa opisina ni Lila, nagtanong ito. "Ma'am, bakit parang madalas kayong malungkot? Napakayaman nyo at ang dami nyong natulungan. Ano pa kaya ang kulang?" Tahimik na tumingin si Lila sa bintana ng kanyang opisina.
Ang tanawin ng abalang lungsod ay sa labas tila sumasalamin sa kanyang buhay. Mataas, marangya, ngunit walang sigla. Ben, may mga bagay na kahit gaano kakayaman, hindi mo mabibili. Isa na roon ang oras na nawala. Hindi mo na maibabalik ang mga sandaling nasayang mo. Kahit anong gawin mo. Hindi ka agad nakaimik si Ben. Ngunit napansin niyang tila may bigat sa boses ni Lila. Hinayaan niyang magpatuloy ito. Doon, may mga pagkakataon akong pipiliin ng pagmamahal. Pero pinili ko ang pera, ang pangalan ng pamilya namin. Ngayon, naiwan ako dito. Mag-isa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ben ang ibang Lila. Isang babaeng nagtatago ng napakalalim na sugat sa kabila ng kanyang marangyang anyo. Sa pagkakataong iyon, tumango si Ben at nagsalita. Ma'am, di pa huli ang lahat. Hindi natin kayang balikan ang nakaraan. Pero kaya pa nating ayusin ang hinaharap. Mula sa araw na iyon, mas lalong naging malapit sina Lila at Ben. Ang dating simpleng samahan ng isang boss at janitor ay unti-unting nagiging mas malalim na pagkakaibigan. Sa kabila ng kanilang magkaibang kalagayan sa buhay, nagkaroon sila ng koneksyon na hindi maipaliwanag. Para kay Lila, si Ben ay hindi lamang isang empleyado. Si Ben ay nagsisilbing paalala sa kanya na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakikita sa material na bagay, kundi sa mga simpleng ugnayan na puno ng pagmamahal at malasakit. Sa bawat araw na dumaraan, nagkakaroon si Lila ng lakas na loob na harapin ang kanyang nakaraan. Bagamat hindi niya pa alam kung paano magsisimula, alam niyang si Ben ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang hanapin ang mga sagot sa mga tanong na matagal na niyang iniiwasan. Isang maaliwalas na umaga sa opisina ni Lila, tahimik na naglilinis si Ben. Habang pinupunasan ng mesa, tumingin siya kay Lila na abala sa kanyang laptop. Halatang nag-aalangan, ngunit sa huli ay naglakas loob siyang magsalita. Ma'am Lila, pwede ko po ba kayong imbitahan sa bahay namin bukas? Kaarawan ko po kasi. Nag-angat ng tingin si Lila mula sa kanyang laptop at ngumiti. Talaga? Kaarawan mo pala bukas. Ba't ngayon mo lang sinabi? Oo naman, Ben. Punta ko. Ngunit nagdalawang isip pa rin si Ben. Ma'am, pasensya na po kung medyo magulo sa amin. Kubo lang po ang bahay namin at simple lang ang handa. Baka po hindi kayo komportable. Ben, huwag kang mag-alala. Hindi ako maarte. At masaya akong makasama ka sa espesyal na araw mo. Kinabukasan, matapos ang kanyang trabaho, naghanda si Lila para sa pagpunta sa bahay ni Ben. Isinuot niya ang isang simpleng damit na hindi gaanong marangya. Alam niyang hindi bagay ang magagarbong kasuotan sa lugar na pupuntahan nila. Nang dumating si Ben sa opisina para sunduin siya, ngumiti ito nang makita si Lila. Ma'am, handa na po kayo? Oo naman, tara na. Sumakay sila sa magarang kotse ni Lila. Habang binabaybay nilang kalsada, kitang-kita sa mukha ni Ben ang pagkamangha. Hindi siya sanay sumakay sa ganoong klase ng sasakyan. Ngunit hindi niya maikaila ang kasabikan na ipakita kay Lila ang kanyang tahanan. Habang papalapit sila sa lugar, napansin ni Lila ang tanawin sa labas ng bintana. Sa bawat dinaanan nilang taniman, ilog at mga kubo, parang may pamilyar na damdamin na bumalot sa kanya. Ang mga bundok sa malayo at ang tahimik na baryo ay nagdulot ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nagbabalik ang mga alaala ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Ben, saan ba talaga ang bahay niyo? Parang pamilya lang, parang pamilyar yung lugar na to. Dito po ako lumaki, ma'am. Malapit po kami sa baryong nasa gilid ng bundok. Matahimik at simpleng lugar lang po. Patuloy ang kanilang paglalakbay.
At habang papalapit sila sa baryo, lalo lamang tumitindi ang nararamdamang kabog sa dibdib ni Lila. Hindi niya mawari kung bakit tila may udyok sa kanyang puso na alamin ang koneksyon niya sa lugar na iyon. Sa wakas, dumating sila sa bahay ni Ben. Isang maliit na kubo na napapalibutan ng tanim na gulay at ilang punong kahoy. Sa labas ay naghihintay ang pamilya ni Ben, ang kanyang ina, mga nakababatang kapatid at ilang malalapit na kaibigan. Agad na bumaba si Ben mula sa kotse at masiglang pinakilala si Lila. "Nanay, ito po si Ma'am Lila, ang boss ko. Siya po ang sinasabi kong pupunta." Nagmano si Lila sa ina ni Ben, na agad naman siyang sinalubong ng mainit na ngiti. "Ma'am, maraming salamat po at pinagbigyan niyo ang imbitasyon ng anak ko. Pasensya na po kung medyo magulo rito ha." "Huwag po kayong mag-alala, nanay. Ang ganda ng lugar niyo, napakaaliwalas." Habang iniikot ni Ben si Lila sa paligid, hindi mapigilan ni Lila ang pagmamasid sa kapaligiran. Ang mga tanawin, ang amoy ng hangin at ang katahimikan ng baryo ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na damdamin sa kanya. Napatigil siya nang makita ang isang puno ng akasya malapit sa bahay ni Ben. Biglang nanumbalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang mga lihim na tagpuan, ang mahigpit na yakap at ang mga pangarap na nawala. Ben? Matagal na bang nandyan ang puno ng akasya na yan?" "Opo, ma'am. Sabi ng mga matatanda dito, mahigit 50 taon na raw ang tanda niyan. Doon po ako madalas tumambay nung bata po ako." Tumango si Lila. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Napatingin siya kay Ben at sa unang pagkakataon tila may nakita siyang kakaiba sa lalaki. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang muka, ang kanyang mga mata, parang may kung anong pamilyar na aspeto sa kanila. Pagkatapos ng hapunan, naupo si Lila sa harap ng bahay kasamang ina ni Ben. Ang dalaway nagkwentuhan tungkol sa buhay sa baryo at sa hirap na pinagdaanan ng kanilang pamilya. "Ma'am," sabi ng ina ni Ben, "hindi namin nakalain na magiging ganito kabait si Ben sa kanyang trabaho. Napakasipag niyang anak at kahit mahirap ang buhay, hindi yan sumusuko. Napakabuting tao nga ho ni Ben, palagi niyang pinapasaya ang araw ko sa opisina." Habang nagkikwentuhan, hindi mapigilan ni Lila na itanong ang tungkol sa pamilya ni Ben. "Nanay, nasan po ang tatay ni Ben? Kasama po ba niyo siya?" Biglang naging seryoso ang mukha ng ina ni Ben. "Ma'am, ang totoo, hindi ko po tunay na anak si Ben. Siya po'y iniwan sa akin nung siya sanggol pa lamang. Ang tatay niya, si Mario, isang mabuting kaibigan. Ipinagkatiwala niya si Ben sa amin bago siya umalis upang magtrabaho sa ibang lugar. Uuwi nga po sana siya ngayon dito dahil kaarawan ni Ben, pero meron daw po silang trabaho na kailangan tapusin, kaya bukas na lang daw po siya makakauwi rito." Tumigil ang mundo ni Lila sa narinig. Ang matagal na niyang hindi naririnig ay parang kidlat na tumama sa kanyang puso. "Mario?" tanong niya, halos pabulong. Ang pangalan ng tatay ni Ben ay Mario? "Oho, sabi niya, mahal na mahal niyang ina ni Ben, pero hindi sila maaaring magsama, kaya iniwan niya sa amin ng bata, pero hindi na siya muling nagbalik." Nanginig ang mga kamay ni Lila. Ang pamilyar na tanawin at ang pangalan ni Mario at ang mga alaala na nakaraan ay biglang nagdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Ben, na sa kasalukuyang masayang nakikipaglaro sa kanyang mga nakababatang kapatid. Napansin niya ang mga mata nito. Ang parehong mata na minsang tumingin sa kanya ng may pagmamahal at pangako. "Ben, anak kita," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, bumalik si Lila sa kanyang mansyon. Ngunit hindi siya mapalagay. Ang gabing iyon sa bahay ni Ben ay nagdala ng hindi mabilang na tanong at emosyon.
Kung siya nga ang ina ni Ben, paano niya sasabihin ito? Paano niya haharapin ang katotohanan na iniwan niya ang kanyang anak at ngayon, pagkatapos ng 3 dekada ay nasa harap na niya ito? Alam ng kanyang takot at pagdududa ay tila sumabog sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang. Hindi na niya kayang manahimik pa. Si Ben, ang lalaking nagdala ng liwanag sa kanyang buhay, ay maaaring ang anak na matagal na niyang pinangarap muling makasama. Sa pagkakataong ito, determinado si Lila na harapin ang kanyang nakaraan. Ang kwento ng pagmamahalan na nasira ng ambisyon. At ang kwento ng isang anak na iniwan ngunit nananatili sa kanyang puso. Hindi na niya hahayaan ang pagkakataong ito na lumipas. Kinabukasan, buong maghapon ay hindi mapakali si Lila. Ang natuklasan niya tungkol kay Ben ay parang mabigat na lihim na hindi niya alam kung paano ilalabas. Gusto niyang bumalik sa bahay ni Ben upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Ngunit natatakot siya. Paano kung totoo nga? Paano niya haharapin ang kanyang anak? Ang anak na iniwan niya 3 dekada na ang nakalipas. Bandang hapon nagpasya siya. Dumaan siya sa opisina upang tapusin ang ilang gawain. At pagkatapos ay dumiretso siya sa bahay ni Ben. Habang papalapit sa kubo, unti-unti na namang bumabalik ang mga alaala. Ang maliit na baryong iyon ay puno ng mga anino ng kanyang nakaraan. Mga alaala ni Mario, ng kanilang pagmamahalan, at ng anak na kailanman ay hindi niya nakalimutan. Pagdating niya sa bahay, bumaba siya mula sa kanyang kotse at marahang lumapit sa pintuan. Sa kanyang pagkakatayo, napansin niyang may kakaibang katahimikan sa paligid. Bigla siyang natigilan nang may narinig siyang pamilyar na boses mula sa loob ng bahay. Mario? Mahinang bulong niya. Halos hindi makapaniwala. Dahan-dahang lumapit si Lila at sumilip sa loob ng bukas na pintuan. Doon nakita niyang isang lalaking nakatalikod. Nakatayo sa tabi ng mesa habang hawak isang lumang litrato. Bagamat hindi niya kita ang mukha nito, kilala niya ang tindig. Ang paraan ng pagkilos, ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Mario. Halos hindi makahinga si Lila. Hindi niya inaasahan na makikita pa niyang muli si Mario matapos ang napakahabang panahon. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng sasabihin, napansin ni Mario ang kanyang presensya. Lila. Mahinang wika ni Mario nang magtama ang kanilang mga mata. Parang huminto ang mundo. Ang lalim ng kanilang mga tingin ay puno ng mga damdaming matagal nang itinago. Pagmamahal, sakit at pangungulila. Walang makapagsalita. Si Lila ay nanginginig habang si Mario naman ay halatang emosyonal din. Ngunit pinipilit na manatiling kalmado. Mario, ikaw ba talaga? Tanong ni Lila, halos pabulong. Habang ang mga mata niya ay umaapaw sa luha. Tumango si Mario. Hawak pa rin ang litrato sa kanyang kamay. Oo, Lila. Ako nga to. Matagal na panahon nang lumipas. Pero hindi ko kailanman nakalimutan ang lahat. Bago pa man sila makapag-usap pa ng masinsinan, biglang dumating si Ben mula sa trabaho. Nakangiti itong naglakad papasok ng bahay. Ngunit bigla itong tumigil nang makita ang dalawa. Napansin niya ang kakaibang titigan ni Mario at Lila. Nagulat si Ben sa tensyon na pagitan ng dalawa at hindi niya maiwasang magtanong. Tatay, Ma'am Lila, kilala niyo po bang isa't isa? Tanong niya. Halatang litong-lito sa nangyayari. Si Lila ay hindi makapagsalita. Napatingin siya kay Mario. Tila umaasa na ito magsisimula ng paliwanag.
Si Mario naman ay halatang hirap, ngunit alam niyang wala na siyang maitatago. Ben, panimula ni Mario habang huminga ng malalim. Oras na siguro para malaman mong totoo. Napatingin si Ben sa kanyang ama. Halatang naghihintay ng sagot. Nagpatuloy si Mario. Si Lila. Siya ang iyong tunay na ina. Para kay Ben, parang nabingi siya sa narinig. Tumigil ang lahat at ang mundo niya ay parang bumaliktad. Hindi siya makapaniwala. Tiningnan niya si Lila, ang babaeng boss na itinuring niyang inspirasyon. At ngayon ay sinasabing siya ang kanyang ina. Anong ibig sabihin nito, Tay? Tanong ni Ben. Halatang naguguluhan. Paano to nangyari? Ba't ngayon ko lang nalaman? Si Mario ay tumingin kay Lila. Tila nagbibigay sa kanya ng pagkakataon upang magsalita. Ngunit si Lila ay hindi makahanap ng tamang mga salita. Sa halip, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Sa wakas, naglakas loob siyang magsalita. Ben, panimula niya habang nanginginig ang boses. Matagal na ang panahon na ang nakalipas. Iniwan kita dahil sa kagustuhan ng pamilya ko. Pinilit nila akong pumili sa pagitan mo at ng aking pamilya. Napakasakit ng desisyong iyon para sa akin. At araw-araw mula noon dinala ko ang bigat ng aking pagkakamali. Halos hindi makapagsalita si Ben. Kaya pala ang daming pagkakataon na parang pamilyar ka sa akin, Ma'am Lila. Pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon ko lang to nalaman? Lumapit si Mario sa kanyang anak at inilagay ang kamay sa balikat nito. Anak, ginawa kong lahat para alagaan ka. Ang ina mo, hindi niya ginustong nangyari doon. Pero ngayong magkaharap tayo ulit, siguro oras na para patawarin natin ang mga pagkukulang ng nakaraan. Sa ilalim ng maaliwalas na langit ng dapit hapon, nanatili ang katahimikan sa loob ng bahay ni Ben. Sa gitna ng silid nakaupo si Lila, si Mario at si Ben. 3 taong pinagbuklod ng tadhana, ngunit pinaghiwalay ng pagkakataon. Ang bigat ng nakaraan ay nararamdaman sa bawat sulok ng kubo. Si Lila ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipilit niyang magpaliwanag. Patawarin niyo ako. Simula niya habang ang boses ay nanginginig. Mario, Ben, alam kong maraming taon ang nawala. Wala akong magawa noon kundi sundin ang mga magulang ko. Silang nagpasya para sa akin. At ako naman naging mahina. Sa kabila ng pagmamahal ko sa inyo, hindi ko kayang labanan ang kagustuhan nila. Bumagsak ang kanyang luha sa kanyang mga pisngi. Tila lahat ng sakit na matagal niyang kinimkim ay bumuho sa sandaling iyon. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong umiyak dahil sa pangungulila sa inyo. Hindi ko alam kung paano kayo hinarap ang buhay na wala ako. Pero ngayon, nandito ako. Humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko. Si Mario na tahimik lamang kanina ay tumingin kay Lila. Makikita sa kanyang muka ang pagkalito. Isang halo ng galit at pag-unawa. Alam niyang mahirap para kay Lila ang desisyong ginawa nito noon. Ngunit hindi maitatanggi ang sakit na iniwan ng nakaraan. Sa kabila nito, nagpasya siyang magsalita. Lila, wika ni Mario, hindi naging madali para sa akin ang mga taon na wala ka. Nang iniwan mo kami para akong nawala rin. Pero hindi ko masisisi ang buong pagkatao mo. Alam kong mahal mo ako noon. Mahal mo rin si Ben. Ang sitwasyon lang talagang nagdala sa atin sa ganito. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. Hindi ko alam kung anong magiging kahulugan nito para sa atin. Pero ang pagkita nating ito ay isa na ring panibagong simula. Si Ben naman ay nanatiling tahimik sa isang sulok. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Bagamat masakit at magulo ang kanyang nararamdaman,
Naramdaman din niyang sinseridad sa mga salita ng kanyang ina. Napagtanto niyang ang pagkakahiwalay nila noon ay hindi kailanman dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa mga puwersang hindi nila kayang kontrolin. "Inay," mahinang sabi ni Ben, habang pinupunas ang kanyang luha. "Hindi ko alam kung paano to tatanggapin. Sa loob ng maraming taon, iniisip ko kung sino ang tunay kong ina. Kung bakit ako iniwan. Pero ngayon sa wakas, narinig ko na rin ang paliwanag mo." Lumapit siya kay Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. "Nararamdaman ko ng totoo ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero gusto kong subukan. Gusto kong makilala ka bilang ina ko." Hindi napigilan ni Lila ang muling pagbagsak ng kanyang luha. Tumayo siya at niyakap si Ben ng mahigpit. Parang pinupuno ang lahat ng taon ng kawalan sa pagitan nila. Si Mario na nakatingin lamang sa kanilang dalawa ay napabuntong hininga. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya, naroon din ang kaunting saya na nakikita niyang nagkakaroon ng pagkakataon ng anak nilang si Ben na makilala ang kanyang tunay na ina. Matapos ang emosyonal na tagpong iyon, naupo silang tatlo upang mag-usap ng masinsinan. Sinimulan ni Lilang pagbabahagi ng kanyang buhay mula nang maghiwalay sila ni Mario. Ikinuwento niya ang kanyang mga naging karanasan, ang pakiramdam ng pagkulong sa isang marangyang buhay na walang pagmamahal, at ang kanyang patuloy na pangungulila kay Mario at sa kanilang anak. "Akala ko noon, magiging masaya ako kung susundin ko ang kagustuhan ng mga magulang ko," sabi niya habang nakatingin sa sahig. "Pero habang tumatagal, narealize ko ng tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa pera o pangalan. Kayo ang kaligayahan ko, pero huli ko nang naunawaan iyon." Nagbahagi rin si Mario ng kanyang kwento, kung paano niya inalagaan si Ben sa kabila ng kahirapan. "Lahat ng ginawa ko para kay Ben. Sinigurado kong hindi niya maramdaman ang kakulangan ng isang ina. Kahit gaano kahirap yun para sa akin. Pero hindi ko siya pinalaking galit sa'yo, Lila. Gusto kong malaman niya na mahal mo siya." Si Ben naman, bagamat hirap pa ring intindihin ng lahat, ay nagsimulang magbahagi ng kanyang nararamdaman. "Dahil inay, salamat sa pagiging totoo sa akin. Siguro kailangan ko pa ng oras para tuluyang maunawaan ang lahat. Pero natutuwa ako na magkaroon tayo ng pagkakataon na magsama-sama ulit." Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagkikita nila. Si Lila ay regular nang bumibisita sa bahay nila Ben. At sa bawat pagbisita ay unti-unti niyang nakikilala ang anak na iniwan niya noon. Napansin niya ang pagiging masiyahin at maalalahanin ni Ben. Mga katangiang malinaw na namana nito kay Mario. "Ben, sipag mo pala," sabi ni Lila isang araw habang pinagmamasdan ng anak na nag-aalaga ng kanilang maliit na taniman. "Proud ako sa'yo, napakabuting tao mo." "Siguro nakuha ko po yun kay tatay. Siya pong nagturo sa akin ng lahat ng alam ko eh." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lila ang pagbalik ng koneksyon sa kanyang anak. Alam niyang hindi maibabalik ang mga taong nawala. Ngunit bawat araw na magkasama sila ay parang isang hakbang palapit sa pagtutuwid ng kanilang relasyon. Isang gabi habang nag-uusap sina Mario at Lila sa labas ng bahay, tinanong ni Mario ang inaasahan niya mula sa kanilang sitwasyon ngayon. "Lila," wika ni Mario, "anong plano mo? Ngayon na nandito ka ulit. Anong gusto mong mangyari para sa atin?" Ang hapon ay puno ng halong kaba at patanabik habang nag-uusap sina Lila, Mario at Ben. Sa wakas, matapos ang 3 taong dekada ng pagkakahiwalay, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ngunit sa kabila ng saya ng muling pagkikita, alam nilang hindi madaling buuin muli ang nawasak na relasyon. "Mario, Ben," anya ni Lila, "alam kong mahirap tanggapin ang lahat ng nangyari noon.
Pero sana, bigyan niyo ako ng pagkakataong bumawi sa inyo. Gusto kong buuin muli ang ating pamilya. Tahimik si Mario. Bagamat alam niyang mahalaga ang pagkakataong ito, hindi niya maiwasang magduda. Napakaraming taon ang nawala at marami na ring nagbago. Lila, sabi niya sa malumanay na tinig. Hindi ko ikakaila na matagal ko nang pinangarap na buo ulit tayo. Pero hindi na tayo tulad ng dati. Napakaraming sugat ang iniwan ng nakaraan. Napayo ko si Lila. Ramdam ang bigat ng mga salita ni Mario. Ngunit nagpatuloy siya, puno ng pag-asa. Alam ko, Mario, pero hindi kailangang ibalik ang dati. Ang mahalaga, meron tayong bagong simula. Hindi ko gustong baliwalain ang sakit na naramdaman niyo noon, pero gusto kong ipakita sa inyo na kaya kong maging mas mabuting ina at mas mabuting tao. Si Ben na tahimik lang kanina ay nagtaas ng tingin. Bagamat ramdam niyang pagkailang, nakita niyang senseridad sa mga mata ng kanyang ina. Inay, hindi ko alam kung paano sisimulan to. Pero gusto kong subukan. Gusto kong makilala ka ng lubos. Napuno ng emosyon ang mukha ni Lila sa sinabi ni Ben. Agad niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang mga luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ben, salamat. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito. Si Mario naman ay tumingin sa kanilang dalawa at tumango. Kung ito ang paraan para mabuo ulit ang ating pamilya, susubukan ko. Kinabukasan, matapos ang mahaba-habang pag-uusap, nagpasya silang bumalik sa mansyon ni Lila. Bagamat may kaba, nagkaroon din ng pag-asa na ang bagong yugto ng kanilang buhay ay mas magiging magaan. Habang nasa biyahe, si Lila ay tahimik na nagmasid sa labas ng bintana. Iniisip kung paano sila magsisimula muli bilang isang pamilya. Si Ben naman ay tahimik ngunit halatang may halong pananabik at kaba sa kanyang mukha. Si Mario, sa kabila ng panlabas na katahimikan, ay nag-isip din kung paano nila haharapin ang bagong sitwasyon. Pagdating nila sa mansyon, agad silang sinalubong ng mga tagapagsilbi ni Lila. Nagulat si Ben sa laki ng bahay at sa marangyang paligid nito. Ang malalaking bintana, marmol na sahig at makukulay na hardin ay tila ibang mundo para sa kanya. Napakaganda ng bahay mo, inay. Hindi ko akalain na ganito ka marangya ang buhay mo. Ngumiti si Lila ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Oo, maganda nga ang bahay na to. Pero kahit gaano to karangya, laging may kulang. Napatingin si Mario kay Lila. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang lalim ng kalungkutan na dinanas nito. Bagamat hindi siya nagsalita, tumango siya bilang tanda ng pag-unawa. Habang lumipas ang mga araw, unti-unti silang naging komportable sa kanilang bagong sitwasyon. Si Mario ay tumulong sa mga gawaing bahay at nanatiling simple. Si Ben naman ay nagpasya na magpatuloy sa pagtatrabaho bilang janitor sa opisina ni Lila. Sa kabila ng alok ng kanyang ina na magtrabaho bilang opisyal ng kumpanya, ganito ang naging sitwasyon. Ben, tanong ni Lila, isang umaga habang kumakain sila ng almusal. Bakit hindi mo gustong tanggapin ang posisyong inaalok ko sa'yo sa opisina? Alam mo namang kaya mong gawin yun. Ngumiti si Ben at sinagot siya. Nay, masaya na po ako sa ginagawa ko ngayon. Gusto ko pong magsimula sa baba tulad ng natutunan ko kay tatay. Siguro balang araw kapag handa na ako, susubukan ko ng alok mo. Napangiti si Mario sa sinabi ni Ben. Tamang anak natin, sabi niya kay Lila. Ang mahalaga, masaya siya sa ginagawa niya. Tumango si Lila. Ramdam ang pagmamalaki sa kanyang anak. Ano man ang desisyon mo, Ben, susuportahan kita. Habang mas tumatagal silang magkasama, mas lumalalim ang kanilang ugnayan bilang pamilya.
Madalas silang maghapunan ng magkakasama. Pinagsasaluhan ang mga kwento ng kanilang araw. Sa bawat sandali, naramdaman nilang unti-unti nilang naitatama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Isang gabi habang nag-uusap sina Lila at Mario sa balkonahe, tinanong ni Lila ang kanyang dating nobyo. Mario, sa palagay mo ba, tama ang desisyon ko na imbitahan kayong dalawa dito? Pakiramdam ko kasi parang pilit ang lahat. Tumingin si Mario sa kanya at ngumiti. Lila, hindi ko alam kung anong tamang sagot dyan. Pero ang alam ko, masaya si Ben. At kung masaya siya, tama ang desisyon mo. Paano naman tayo? Tanong ni Lila halos pabulong. Sa tingin mo may pagkakataon pa ba para sa atin? Napaisip si Mario bago sumagot. Lila, matagal na panahon ang lumipas. Hindi madaling balikan ng dati. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin kayang magsimula ulit. Ang sagot ni Mario ay nagbigay ng liwanag kay Lila. Alam niyang mahaba pang landas na kanilang tatahakin, ngunit naramdaman niyang hindi pa huli ang lahat. Sa kabilang banda, si Ben ay patuloy na sinubukang intindihin ang kanyang bagong mundo. Sa tuwing pumapasok siya sa opisina, napapaisip siya kung paano niya mapagsasama ang kanyang simpleng buhay sa bagong buhay na inaalok ng kanyang ina. Madalas niyang balikan ang mga alaala ng kanyang pagkabata kasama ang kanyang ama, na ngayon ay unti-unti niyang pinagsasanib sa kanyang mga bagong karanasan kasama ang kanyang ina. Isang araw habang naglalakad si Ben sa hardin ng mansyon, natagpuan siya ni Lila. Lumapit ito sa kanya at nagtanong, Ben, kumusta ka? Napapansin kong tahimik ka nitong mga nakaraang araw. Nay, hindi ko pa rin kasi alam kung paano ko ilalagay ang sarili ko sa bagong mundong to. Sanay ako sa simple. Pero dito parang napakalaki ng lahat. Ngumiti si Ben ngunit may bahid ng lungkot. Hinawakan ni Lilang balikat ng kanyang ina at sinabing, Ben, hindi mo kailangang magmadali. Ang mahalaga nandito ka. Kasama kita at ang iyong ama. Isa-isa nating buuin ang bagong buhay natin. Sa wakas, muling nabuo ang pamilya ni Lila, Mario at Ben. Ang mansyon na dating tahimik at malamig ay napuno ng tawanan at mga kwentuhan. Sa bawat sulok ng bahay, mararamdaman ang init ng isang pamilya na nagtataguyod ng bagong simula. Bagamat hindi madali ang proseso ng pagpapatawad at paghilom, unti-unting natutunan na ang pagmamahal ay isang lakas na kayang lampasan ng anumang sugat ng nakaraan. Si Lila, na dating puno ng lungkot at pangungulila, ay muling nabuhay ang sigla. Sa kabila ng marangyanyang buhay, alam niyang muling pagsasama ng kanyang pamilya ang pinakamahalagang yaman na mayroon siya ngayon. Ipinakita niya sa bawat araw ang kanyang sinseridad na puna ng mga taon ng pagkawala. Mga taon na hindi niya nakasama si Mario at si Ben. Ben, sabi ni Lila isang umaga habang naghahanda ng almusal. Alam kong hindi ko na maibabalik ang mga panahong nawala. Pero sana, nararamdaman mo na lahat ng ginagawa ko ngayon ay para bumawi sa'yo. Ngumiti si Ben habang umiinom ng kape. Inay, alam kong sinisikap mo at gusto kong malaman mo na nagpapasalamat ako sa lahat ng to. Hindi ko man makalimutan ng nakaraan, natutunan ko ring tanggapin to. Napaluha si Lila sa sinabi ng anak. Hindi niya mapigilang mapansin ito kung gaano ito lumaking isang mabuting tao sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan nito. Samantala, si Mario ay naging katuwang ni Lila sa negosyo. Bagamat isang simpleng magsasaka lamang noon, pinatunayan ni Mario na may kakayahan siyang maging bahagi ng mas malaking mundo. Mula sa mga pulong ng mga opisyal ng kumpanya hanggang sa pagpapasya sa mahalagang proyekto, naging maaasahang partner si Mario ni Lila.
Ang kanilang samahan ay hindi lamang muling nabuo bilang magulang ni Ben, kundi bilang magkatuwang na rin sa mga pangarap. Samantalang si Ben ay nagdesisyong tanggapin ang hamon na maging isa sa mga tagapamahala ng kumpanya. Bagamat nanatili pa rin ang kanyang ugaling mapagpakumbaba, itinuring niyang pagkakataon ang posisyong ito upang mas maipakita ang kanyang kakayahan. Sa bawat araw na pumapasok siya sa opisina, mas nararamdaman niyang koneksyon sa kanyang ina at ama. Ben, sabi ni Mario isang gabi habang naglalakad sila sa hardin. Proud na proud ako sa'yo. Napakalayo na nang narating mo. Tay, sagot ni Ben. Kayo po ang nagturo sa akin na magsikap at maniwala sa sarili. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ang ganito. Sa simpleng pag-uusap na iyon, napatunayan ni Mario na ang lahat ng sakripisyo niya bilang isang ama ay nagbunga ng mabuti. Alam niyang si Ben ay naging mabuting tao dahil sa kanilang mga karanasan. Gaano man kahirap ang mga iyon. Sa paglipas ng mga buwan, natutunan nilang lahat na maghilom. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaraanan. Ngunit bawat araw ay nagsilbing paalala na ang pagmamahal at pagpapatawad ay kayang lagpasan ang anumang sugat ng nakaraan. Isang araw habang naglalakad-lakad sila sa paligid ng mansyon, napahinto si Lila at tumingin sa kanyang mag-ama. Alam niyo, sabi niya, kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, ito ay ang kahalagahan ng pamilya. Hindi ko na kailangan ng kahit ano pa, basta't kasama ko kayo. Lumapit si Mario at inilagay ang kamay sa balikat ni Lila. Lila, hindi perpekto ang naging buhay natin. Pero ang mahalaga, hindi tayo sumuko. At ngayon, tingnan mo, narito tayo, mas matatag kaysa dati. Si Ben naman ay ngumiti habang nakikinig sa dalawa. Tay, Nay, maraming salamat sa lahat. Hindi ko alam ang buhay ko o kung paano ko mararating nang wala kayo. Kayo pong dahilan ng bawat tagumpay na pwede kong makamtan o mapuntahan pa. At para lang po alam nyo, lahat ng gagawin ko ay para rin po sa inyo. Salamat po. Ang tatlo ay nagyakapan sa ilalim ng puno ng akasya. Ang parehong puno na naging saksi sa kanilang pagmamahalan, paghihiwalay at muling pagkikita. Sa sandaling iyon, alam nilang kahit ano pa man ang mangyari, sila ay isa ng pamilya. Isang pamilya na handang harapin ang anumang hamon ng buhay. Ang kwento nila ay naging paalala na hindi kailanman huli ang lahat upang magsimula muli. Sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, natutunan nilang magpatawad, magmahal at maghilom. Ang kanilang buhay ay nagpatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman o dami ng pera o tagumpay, kundi sa mga relasyon at pagmamahal na bumubuo sa isang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, muling nabuo ang kanilang samahan. Ang dating malamig na mansyon ay naging tahanan, puno ng init at pagmamahal. Sa kanilang mga puso, alam nilang simula pa lamang ito ng panibagong yugto ng kanilang buhay, bilang isang pamilya na muling nagkaisa. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Panibagong Simula.